Sobrang komportable. How I want to live here forever. Hay, hindi naman ako magiging ganito kung mananatili pa ako ng ilang araw. Basta, nandito si Ashing, handa akong manatili hanggat gusto ko. Sarap ba? Medyo. Sarap naman eh. Bawiin ng sa mamaya. Siya, Jen, bakit ang aga-aga mo ipakita ang iyong pagmamahal dito? Dapat mong makita ito. Sino ang sinisisi mo? Sabihin mo ulit, hindi kita pinigilan na ipakita ang iyong pagmamahal kay Lawyer Lou. Bakit ganyan siya makatingin sa akin? Ashing, magluto ka na mamaya. Heji, ang dewa ng mga salita, ipaalam sa kanya kung ano ang tunay na paggalang. Okay. Tara na. Hayaan mo kong gawin ito. Okay ka lang? Hindi naman ito ang unang beses na pumatay ako ng isda. Tsaka, galit na galit ka sa isda. Bakit ko ba ito pinag-uusapan? Pagkatapos gawin ito, pipitasin ko ang gulay. Apat na taon na kasama mo ako. Halos hindi ka nakakapunta sa kusina. Akala ko dati, hindi ka marunong magluto. Hindi pala, ay hindi. Walang silbi ang kamay. Ah! She, tulungan mo naman akong gawin ito. Huwag pa masyadong gumalaw. Ayos lang. Ayos lang ako. Salamat. Direksyon. Baliw ka ba? Pasabog ka na ah. Paano si Heijin yun lang ang makakakilala sa kanya ngayon? Nakipagsundo ka sa pulis. May boyfriend na ako. Huwag na natin ulitin ito. Ang galing magluto ng boyfriend ko. Dapat ko itong i-post sa moments para magpagkitang gilas. Malinaw sa karamihan sa kanila ay ginawa ni Weiwei. Nagsisisi ka ba? Eto, pasensya ka na. Si Yijing yan. Masasabi ko sa'yo, best friend ko muna si Weiwei. Tapos, girlfriend mo siya. Kung ginugulo mo ako, sobrang saya ko. Naniniwala ka bang hinihiling ko sa inyong dalawa na maghiwalay? Natakot ako, hindi ba? Kamali ako, okay? Tignan mo, ako ang hinahabol ni Weiwei sa loob ng maraming taon. Jin the Campus Beauty. Hayaan mo lang ako. Ilang taon ko na siyang hinahabol. Oo, medyo malaking hindi pagkakaunawaan. Matapos akong tanggihan ni Weiwei, akala ko palagi siyang may ibang gusto. Hanggang sa reunion na ito, ngayon ko lang na-realize na after all these years, ako na ang gusto niya. Nahihiya lang akong sabihin noon. Dapat alam ko ito. Dapat mas maging walang hiya ako. Hindi ko palalampasin ang 4 na taon. Tama ba yan? Totoo ba? Nung panahong iyon, sinabi ni Weiwei na mayroon siyang taong gusto niya. Iniisip ko pa, sinuko ba niya si Heijin niya para sa iba? Ikaw nang gumawa nito sa mahabang panahon. Weiwei, ito ay masyadong hindi ka wili-wili. Ikaw, bakit mo sinabi sa akin kung gusto mo si Heijin yan kanina? Sa kabutihang palad, kawili-wili si Heijin yan at hindi nakahanap ng girlfriend. Kung hindi, iiyak ka. Sino ba ang nagparamdam sa akin na inferior nung una? Pakiramdam ko, hindi ako sapat para kay Jin yan. Halika, bagay kayong dalawa para sa isa't isa. Anong panahon na tayo ngayon? Binibigyang pansin din natin ang pagiging maayos. Hindi ba? Mas malala pa kami ni Ashing. Sige, bilisan mo kumain ng bar. Hindi na matitikman ng ilang Ang sandali. sarap magkaroon ng boyfriend. Hey, mag-ingat ka. Nakakatuwa bang asarin ako ng ganito? Musician, dahil kasama mo nga ang Golden Lion Get Back Together, bakit mo pinipilit na asarin ang puso ko?
Hey! Anong iniisip mo? Iniisip mo bang boyfriend mo? Uy, ano ba kasi kayo ni Hijin yan? Kanina lang kami magkasama. Masyado pang maaga para sabihin yun. Nasubukan niyo na ba ni Lucy Shen na mamuhay ng magkasama? Nasubukan niyo na ba ni Lucy Shen na mamuhay ng magkasama? Para saan ito? Meron ka niya nung nasa campus ka. Hey, Wewe, tinamay ko si Ashing kahapon. Umuwi na kami. First time kong gumawa ng ganyan, sobrang komportable. That time, kayo ang campus couple na kinaiisa ng lahat. Inggit ka pa sa akin? Hindi ba maganda kayo ni Hijin niya ngayon? At least, kung gusto ako ni Hijin niyan, iyakapin ako at tatawagin ng ibang babae ang pangalan. Lucy Sheng. Bumalik ka na. Hindi ko mahanap si Shishi. Bitiwan mo muna ako. Dapat alam mo. Bitawan mo ako. Shishi. Sigurado, hindi man lang ako kasing galing na kapalit sa puso mo. Wewe! Anong ginagawa mo? Tunog-tunog ka pa kapag ka-chat kita. Sabihin mo kung maiba ka pa matalag na kaibigan. Hindi! 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 Huwag ka na makipagtalo. Wewe! Nakaramdam lang ako ng pekla sa tiyan mo. Nakaramdam lang ako ng pekla sa tiyan mo. Wala naman. Tingnan ko. Naoperahan ako dati. Hindi kasi stable ang trabaho ko noon. Katatapos ko lang ng kolehiyo. Regular ang oras. Hindi regular na pagkain. Mayroon akong acute appendicitis. Sorry, Wewe. Hindi magandang lagay ko sa ibang bansa noon. Kaya, hindi kita nakontak. Hindi ko alam na nakaranas ka ng ganitong karamdaman. Okay naman ang appendicitis. Ito ay hindi anong uri ng pangunahing operasyon. Bakit ka kinakabahan? Oo, may boyfriend ka ngayon. Kinakabahan nga din si Jin yan. Ngayon, bakit sa'yo pa napunta? Sige. O siya, matulog na nga tayo. Pupunta pa ako sa hot spring bukas. Ingatan mo. Iikot ko ang agad ng ulo. Parang hindi maganda to. Hindi ito okay. Magpadala tayo ng amniotic fluid. Iligtas mo siya ng buong lakas. Ang hanay ng mga peklat na ito ay sa akin lamang. Isang sekretong hindi mabubunyag. Wow, Wewe. Mas lalo kang gumaganda ngayon. Kung hindi ka pa sikat at kasal, natatakot pa kung baka maakit ka ni Ashing. Pupunta si Weiwei pagkatapos magpalit ng damit. Ashing, tara na rin. Tara na. Weiwei, basa ang buhok mo. I-clip ko ito para sa'yo. Salamat. Magjowa tayo. Dapat ay maging magalang ako sa'yo. Ashing, parang ang tagal ko na dito. Parang nahihilo na ako. Bumalik ka na at magpahinga. Nangihina ako ngayon. Pwede mo ba akong yakapin? Okay. Wewe, balik muna kami. Balik muna kayo. Kailangan ko pang magbaban saglit. Mabuti na hayaan ko muna kayong dalawang magkasintahan. Tara na, Ashing. Tara na. Maligo ka muna at magpalit ng damit.
Ashing, iniisip kita sa lahat ng mga taon na ito. Maaari ka bang manatili sa akin? Okay, huwag kang magulo. Ashing, sa wakas nagkasama tayo muli. Matatanda na tayo. Katulad ni Wewe at Hejian ay nagawa na nito. Hindi pa natin sila nalampasan. Pinagtawanan tayo ni Wewe kagabi. Sabi mo nagawa nila? Oo, personal na sinabi sa akin ni Wewe kagabi. Ito ay isang bulong sa pagitan naming dalawang mga besties. Huwag mo ipagsabi kahit kanino. Sino bang pagsasabihan ko? Ashing, kinumpirma natin ang relasyon sa parehong araw. Hindi nila tayo pwedeng malampasan. Ano bang iniisip mo araw-araw? Maging tapat ka. Ashing, mahal na mahal kita. Iniwan kong lahat para sa'yo. Hindi mo dapat baguhin ang iyong isip. Kung hindi ko malalaman kung anong mali ko. Wewe, Huwag magmadali. Maaaring kailangan ko ng ilang oras para mag-adjust. okay lang Wewe. Ayaw kong pilitin kang gawin ito. Pwede bang makipagtulungan ka sa akin ng konti sa harap ng publiko dahil lalaki din ako at gusto ko? Naintindihan mo ba? Simula nung nangako akong makakasama kita. Tapos sisikapin talaga kitang tanggapin. Sinusubukang umiibig sa'yo. Okay. Sagutin ko muna to. Parang nahihilo na ako. Si Sheshe ay nakasuot ng sexy na swimsuit ngayon. Isang binat at isang balo. Tuyong kahoy na panggatong. Tapos na yata. Huwag kang kabahan. Ako ito. Sheng! Baliw ka! Hindi ko ito naiisip ang mga araw na ito. Lucy Sheng, hinihiling ko na ipaalala muli sa iyo. Tapos ka na! Tapusin? Hindi ka makapaghintay na mahulog sa mga bisig ni Yijin yan. Anong ginagawa mo? Tanggapin. Hello? Nakuha ko na. May gagawin pa ako. Baba ko muna. Wei! Nandyan ka pa ba? Oh, Jinglei! Umalis ka na! Umalis ka na! Anong kinakatakutan mo? Pagdating niya, sakto lang tignan niyang mabuti kung paano iginuhit ang kanyang kasintahan sa aking mga bisig. Wei! Bitawan mo ko! Bakit ka umiiyak? Paumanhin, hindi ako magiging masaya. Hanggat hindi ka bumabalik. Huwag ka nang umiyak. Namiss lang kita. Sabi ko sa waiter pagpasok ko, walang papapasukin. Walang makakakita nito. Walang tao sa loob, sir. May naglilinis. Hindi pinapayagang pumasok ang mga miyembro na hindi kawani. Okay, nakuha ko. Dapat ay bumalik na si Weiwei. Ito ay mali para sa akin. Huwag mo akong pagalitin. Saan ka galing, Weiwei? Hindi kita mahanap kahit saan. Oh, kakatawag ko lang sa lola ko. Nagpakalayo-layo habang naglalakad at nagsasalita. Paumanhin. Weiwei, bakit namumulang mga mata mo? Okay lang. Medyo namiss ko lang si lola. Hindi na mahalaga. Maglaan tayo ng oras para bumalik at makita si Lola. Marami kang gagawin. Pag-uusapan pa natin yan. Wewe, nakita mo ba si Ashing? Hindi ko nakita. Akala ko nandito kayo magkasama. Boyfriend mo siya. Hindi ako pamilyar sa kanya. Paano ko siya makakasama? Ay, binibiro lang kita. Bakit ang sensitive mo? Ito ay kakaiba. Ashing,
Nasaan ka pa kanina? May nangyari sa opisina. Ano bang nangyari? Wala. Miss lang kita. Dapat sabihin mo sa akin ng maaga sa susunod. Kung hindi, hindi kita mahahanap. Okay. Tara na at kumain na tayo. Halika. Salamat mahal kong Ashing. Ano sa tingin mo sa resort na ito? Kung nagustuhan mo, sabay tayo sa susunod. Sa tingin ko, ayos lang ang pagligo sa hot spring. Ngunit, maaari mong laktawan ang back rub bago magbabad. As a salt learner, hindi talaga ako nasanay. Matagal ka na sa Norte at hindi mo pa rin matanggap? Sa tingin ko, tulad ng sinabi ni Sushi sa kanyang panaginip na tula. Madali, ang karaniwang tao ay orihinal na inosente. Sumulat din si Sushi ng mga ganong salita. Kaya gusto mo ang Dufu. Gusto ko din siya. Ang kanyang mga tula ay may malawak na pag-iisip, puno ng damdaming pampamilya at bansa. Pero gusto kong sabihin kung ano ang pinakagusto ko. Ang paborito ko ay si Mr. Dungpu. Sa ulo ko pa lahat ng tula niya. Hindi mo ba idol si Sudong po? Hindi mo alam ang salitang ito. Naaalala ko, may ganyang salita talaga. Tingnan mo, matagal na akong nasa ibang bansa. Sa labas ng kapaligiran ng kulturang silangan, nakalimutan ko na nga ang mga salita ng idol ko. Oo, naalala ko nung nasa school ako. Si Shishi ang pinakagusto ni Sushi. Well, ang kanyang aparador ay puno ng koleksyon ng tula ni Sushi. Sige, punta muna ako sa banyo. Oy, gusto mo bang sumama? Well, sasamahan kita. Wewe, hindi mo sinasadya, di ba? Ano? Sushi. Nang hilingin kung tulungan mo akong musulat ng love letter kay Ajin, tinatalakay mo sa address book. Bakit bigla mo naman siyang binabanggit ngayon? Shishi, hindi ko talaga sinasadya. Ilang taon na ang nakakaraan ng mga love letter. Hindi ko na matandaan ang mga sinusulat ko. Okay lang kung hindi. Wewe, natatakot talaga ako. Nung ikaw at si Ashing ay pinaghahanap na in love ka sa kanya. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Maaari kong ibahagi sa iyo ang anumang bagay. Si Ashing lang ang hindi makakagawa. Hindi mo dapat ako kausapin tungkol kay Ashing, okay? Shishi, masyado kang maraming iniisip. Hindi ko type si Lucy Shen. Mas gusto ko isang maamo na lalaki tulad ni Heejin yan. Hindi ko siya susundan. Hinahawakan mo. At hindi mo ito maaagaw. Alam ko, Wewe, ikaw ang pinakamahusay. Hindi dapat kilala si Sheng. Yung time na tinutulungan mo akong magsulat ng love letter. Okay? Okay. Halika na. Hey, matagal mo na bang inahabol ang lasa ng igat? Paano kayo nagkakilala? Medyo luma na ang kwento natin. Freshman unbeaten that year, isang ngalan ng student union. Punta ako para salubungin ng mga bagong estudyante. Nagkataon na sinundo ko si Weiwei sa istasyon ng tren. Ang tagal kong nakilala si Weiwei. Ikaw naman. Binigyan niya ako ng letter. Nakipag-ugnayan ng 2 tao at nalaman na sila ay medyo angkop. Kasama kami. Isa nga siya sa 6 na talent sa campus. Huwag kang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng isang batang babae. Iba ako. Hinahabol ko si Weiwei sa loob ng maraming taon. Saka ano sa tingin mo ang tagal nung huli tayong nagkita? Kilala mo pa ba siya? Boyfriend niya ako. Hindi ko na siya kilala. Mas maintindihan siya kaysa sa mga tagalabas. Hey, ilang taon na kayong hiwalay ng pulis? Ito, wala ka bang ibang naging kasintahan sa loob ng ilang taon? Lucy Sheng, pagod na ako sa relasyon natin ngayon. Hindi mo ako mabibigyan ng kasiyang-siyang sagot. Ayoko nang maulit ito. Hindi. Kilala kita, Ashing. Wala kang ibang mahal sa lahat ng mga taon na ito. Naghihintay sa pagbabalik ko. Tiyak na hindi mo ito aaminin. Ang relasyon namin noon, kahit na siya ngayon, ay isang bagay ng nakaraan. Halika na nga, bihira na tayong dalawang magkasama. Cheers sa ating pagmamahalan at pagkakaibigan! Ang pag-inom lang ay nakakatamad. Maglaro tayo ng ilang mga laro. Okay, anong laruin? Truth or Dare.
Kabilang sa mga card na ito, may hari at mayroong 3, 4 at 5 number card. Na saan ang taong gumuhit ng hari, maaari kang pumili ng alinman para sa usapang katotohanan o isang malaking pakikipagsapalaran. Kumusta naman ang confession? Maglakas loob kang maglaro? Wala akong opinion. Kaya ko rin yan. Hindi na kailangan sabihin ni Ashin, siguradong gusto mo akong paglaruan isa. Number 3 ang pipiliin ko. Ito bang telepathy ng pagitan ng magkasintahan? Ashing, bakit ikaw ang unang gumawa nito? Nakuha mo ako. Pagkatapos ay pinili kong sabihin ang totoo at ikaw ang magtanong. Gusto mo ako? Naiinis ako kung bakit mo naitanong ang unang tanong. Sobrang nakakahiya. Gusto kita. Gwapo at talented. Personable. Maraming pakinabang sa iyo. Napakaraming bagay na hindi ko kayang tapusin na ilang sandali. Masyado kayong boring. Di natin mapag-usapan ng tungkol kay Weiwei. Halika, halika. Number 5 ang pipiliin ko. Gusto ko rin ang katotohanan. Maaari kang magtanong ng anumang katanungan. Maaari kang magtanong ng anumang katanungan. Weiwei, pwede kang magtanong na kahit anong gusto mo. Magtanong ng isang bagay na pribado. Masaya lang kung nasaktan yung isa't isa. Huwag mo silang saktan. Saktan ka nila pagkatapos ng ilang sandali. Hey Jen, bakit ang lanta mo? Wewe, hindi mo pwedeng ipahiya ang pamilya natin. Isang Shinya. Kung gumamit ng isang salitang upang ilarawan at tubal sa iyong isipan. Aling salitang ito? Soulmate. Ashing, bakit hindi mo sinasabi sa akin dati? Hindi mo ba alam ngayon? Ashing! Hindi na kita iiwan pa ulit. No wonder, inabot ako ng 4 na taon para mainitan ka. Oo, mura at maduming fresh cross. Paano ito maihahambig sa taginting ng kaluluwa? Weiwei? Weiwei? Okay ka lang ba? Ayos lang. Ituloy natin. Pagkatapos ay pipili ako ng random na isang malakas na lalaki. Pumili din ako ng number 5. Yejin yan ang nag-aasar sa wewe namin kanina. Magtanong ng pribadong tanong, ngayon ay umiikot ng tubig. Ikaw, ito ay nasa aking mga kamay. Tingnan natin kung paano ito haharapin. Natatakot ako, hindi ba? Sa kasong ito, pumili ako ng isang malaking pakikipagsapalaran. Ang isang malaking pakikipagsapalaran ay maayos. Tapos, gagawin yun ni Wewe sa harap namin ni Ashing. Bigyan mo ako ng halik. Bigyan mo ako ng halik. Ano ba naman? Di ba couple kayong dalawa? Hindi naman ganun kahirap kumuha ng halik. Oo, normal lang sa magkasintaan maghalikan. Ngayon, napagpasyahan mo na tanggapin ang pagkakasundo. Bakit ako magpapakatata? Sorry, lula ko tumatawag. Natatakot ako na nagmamadali siya. Weiwei, paumanhing, naulit mo yung sakit sa puso ng inya. Limitadong kondisyong medika sa kanayunan. Sinabi ng doktor na dapat siyang ilipat sa isang malaking ospital para sa operasyon sa lalong madaling panahon. Huwag ka muna mag-alala. Gagawa ako agad ng paraan para ayusin paglilipat ni Lilian sa ibang ospital. Umakyat at bumili ng tiket. Dadalhin mo dito si Lilian. Ay mayroon akong mas mahuhusay na doktor para iligtas siya. Pero, narinig ko, bayan sa operasyon hindi bababa sa isang milyon. Saan ka makakakuha ng napakaraming pera? Gagawa ako ng paraan gamit ang pera. Pero, narinig
ko. Bayan sa operasyon, hindi bababa sa 1,000,000. Ilang taong ka pala nagtatrabaho. Gugugol ako ng maraming oras sa pagpapagamot kay Ninya sa mga nakaraang taon. Saan ka napakuha na pagkaraming pera? Shen Yue, Lucy Sheng, nasa kamay ko ang titik intimate video. Bigyan mo ako ng 1,000,000. Kung hindi, ay magpapadala ako ng babala. anong sabi mo? Kung gusto mo pa ang girlfriend mo, kung gusto mo pa rin mapanatili ang iyong magandang imahe bilang isang abogado, bigyan mo lang ako ng pera. Pinapangako kung hindi kita guguluhin. Hindi ka yung tipo ng babae na mahilig ng pera. May nangyari ba? Ngayon lang ako tinawag ng pangalawang binan ko. Ikakasal na daw ang pinsan ko sa bayan. Ang lalaki ngayon ay nagbigay ng 880,000 bilang regalo. Hinayaan kitang matulog sa loob ng 4 na taon. Ang halaga ng pera ay hindi masyadong marami. Hindi sobra. 1,000,000, tama ba? Ibibigay ko sa'yo. Anyway, nagkakadiri ka talaga. Mas masarap pa sa bigas sa kanal. Hindi nakakagulat na hindi ka mahalulusin siya. Walang magkakagusto sa isang tulad mo. Ano bang problema mo, manager? Oh, ayos lang. Ibabalik ko ito. Ngunit, ibinalik mo lang ang mga kalakal. Bakit hindi ako nakatulog ng maayos kagabi? Medyo absent-minded ako ngayon. Huwag mo akong alalahanin. Punta at maging abala. Hello? Shen Yue, handa na ang cheque. Dali na ngayong mga bagay at palitan ng mga ito. Mabuti. Abogado Lu, dinala kung gusto mo. Shen Yue, pinahanga mo talaga ako. Kahit anong sabihin mo, gusto ko lang ng pera. Bigyan kita ng pera. Pero may tanong ako. Di ba ang boyfriend mo ay isang rich second generation? Bakit kailangan mo pa ito? Ikakasal na kami ni Jing Yan sooner or later. Pero alam mo rin na mayaman ang pamilya ni Jing Yan. Kailangan kong maghanda ng mas maraming dot. Ito ang uri ng pera na nararapat sa kanya. At ikaw, ang dami mong sinasabi sa akin. Babayaran ko ang dote. Ibigay mo. Luzeng, anong ibig mong sabihin? Inspeksyon. Ito ang video na sinasabi ko. Paano ko malalaman kung ito talaga yon? Baka niloloko mo lang ako. Ikaw? Luzeng, nagsinungaling ka. Nagdala ako ng tanghalian. Pwede ba akong pumasok? Kung ano man iniisip mo, huwag mong ilabas. Bakit ko ito isasara? Hindi ba binawi mo ito sa iyong sarili? Huwag mong ilabas. Kaibigan mo ng pulis. Kaya, Ashing, papasok na ako. Ashing, anong ginagawa mo? Kumatok lang ako ng matagal at hindi mo ako pinansin. naku, inaayos ko lang ang ebidensya ng kaso. Wala akong narinig na ebidensya. Sobrang nabighani. Tibayan ng video, napakaganda. Gusto mong panoorin ng magkasama. Ashing, anong problema mo? Namanid lang ako sa pagupo. Kung manhid ang iyong mga binti, hayaan mo akong magmasahe. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Hindi ba nagdala ka ng pagkain? Tara, kain na tayo. Naging abala ko sa iyo buong umaga. Siguradong nagugutom ka. Natutunan ko to sa yaya namin. Kahit ang mga magulang ko ay hindi pa nasusubukan, ikaw ang unang sumubok nito. Hindi ko gusto ang amoy ng pagkain sa opisina. Kain tayo sa labas. Okay naman. Kinuha ni Lucy Sheng ang cheque na ito. Naayos din natin ang problema.
sarap. Manager, sinusundo ka ng boyfriend mo. Si Weiwei ay off na sa trabaho. Malapit na akong matapos sa trabaho ko. Sige na, hihintayin kita. Manager, napaka-considerate talaga ng boyfriend mo. Hello? Nakalista ako sa restaurant. Lilipas ang oras kung lilipas man ito ngayon. Tama lang. May sasabihin din ako sa'yo. Weiwei, di ba sabi mo may sasabihin ka sa akin? Anong ibig mo sabihin? Parang ganito. Nagrenta ako ng bagong bahay ngayon. Maaari ba akong umalis sa iyong bahay ngayon? Bakit ako? Ano ang hindi sapat? Hindi. Ang lola ko nandito. Gusto kong tumira kasama ang aking lola. Kaya, mas madaling alagaan siya. Ayos lang, marami kaming kwarto sa bahay. Maaari mong dalhin si Lola at makakatulong din ako sa pag-alaga kay Lola, di ba? Paumanhin. Paumanhin. Weiwei, hindi mo pa rin mabitawan si Lucy Cheng. Hindi. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi ko maaaring hayaan ang sinumang nakakilala kay Lucy Sheng at ang tungkol sa pag-iral ni Ninian. Weiwei, please calm down, okay? Ang gusto ni Lu Jingsheng ay si Jingxi. Maaring walang relasyon sa pagitan mo at kanya, okay? Weiwei, gusto mo pa rin i-impress ang sarili mo? Hanggang kailan ko pahihirapan ang sarili ko? Alam kong hindi niya ako magustuhan. Hindi mo na akong masisisi. Ang bawat tao ay nagpapaalala sa akin araw-araw. Si Jihan. Paumanhin, gagawin ko pa rin ang pinapangako ko sa'yo noon. Please, wala ka talagang kinalaman sa kanya. Nakikita ko, kaya kitang hintayin. Hihintayin kong magkayos ang mood mo. Hihintayin kong tuluyan mong bitawan si Lu Jingsheng. Ngunit, nais kong hilingin sa iyong mga mata na makita ako. Okay? Tara na, kain na tayo. Weiwei, Good night. pwede ba akong magka-good night hug? Eh, hindi ba sila si Wewe at kay Jie yun? Puntahan ba natin sila at kamustahin? Di na kailangan, hindi rin ako pamilyar dito. Dr. Lee, kumusta ang anak ko? Ang batang ito ay sinilang na may congeniality underdeveloped heart. Malubhang aortic artesia. Ang kondisyon ay likas na komplikado. Ang pagkaantala ay napakaseryoso hanggang ngayon. Paunang pagtatansya, ang rate ng tagumpay ng operasyon ito ay hindi mataas. Dr. Lee, isa ka sa mga nangungunang eksperto sa cardiac surgery sa bansa. Sana makahanap ka pa ng solusyon. Huwag gawin ito. Naiintindihan ko ng mabuti ang iyong kalooban. Ngunit ang doktor na ito ay hindi isang diwata. At ang iyong anak na babae ay masyadong bata. Ang sitwasyon na pagitan ng mga mata masyadong di magkapareho. Hindi ko pa ito naibigay. Ikaw, naoperahan ka na ba? Mayroon ka bang iba pang mga ideya? Siya nga pala, may isang propesor na nagangalang Song Dizong. Nakatuon siya sa sakit sa puso ng mga bata. Sobrang busy niya. Lumilipad kahit saan buong araw. Kung may paraan ka kung paano mahanap mo siya, ang bata ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Dr. Lee, para sa mga anak ko, hahanapin ko talaga si Professor Song. Okay. Mama! Ani, hindi ka pa ba komportable kapag nagising ka? Mama, hindi naman masamang pakiramdam ko. Masakit pa ba dito? Hindi ka pa ba naboboard? Kaunti. Pero mama, hindi ito masakit. Paumanhin, ang iyong ina ay isang incompetent na ina. Hindi. Ikaw ang pinakamagandang ina sa mundo. Siguradong makikipag-ugnayan ako kay Professor Frank para kay Ninian. Hilingin sa kanya na iligtas ka. May isang propesor na nagangalang si Song Dizong. Nalubhasa siya sa mga sakit sa puso ng bawang. May paraan ka kung paano mahanap natin siya. Batay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Kaya lang sobrang busy ni Professor Song. Madalas lumilipad sa buong mundo. Ordinaryong tao. Mahirap subaybayan ng kanyang kinaroroonan. Sisi ay ipinanganak sa isang medikal na pamilya. Ay isang sikat na doktor sa iba't ibang larangan. Dapat may paraan siya para mahanap si Professor Song. Basta. Lucy Sheng, ito ay isang love letter na sinulat ko sa iyo. Gusto kita.
Shan Yue, hindi ka pa naman nagsusulat sa love letter sa pulis, di ba? Uy, halatang gusto mo rin si Lu Zisheng. Ikaw ang halatang masaya nakipag-usap sa kanya. Bakit mo gusto magpagawa ng damit pangkasal para sa pulis? Masyado ka bang nag-iisip? Sese, pakina ng boses mo. Siya ang unang nagkagusto kay Lu Zisheng. Hindi ko magawa. Dito papasok ang usapin na aking matalik na kaibigan. At saka, ang pagkagusto sa kanya ay sarili kong negosyo. Huwag sabihin sa pulis. Let me see, ikaw ang kinidap ng pulis. Ang pinakaayaw ko ay yung tipong mapagkunwari niyang tao. Sese, huwag mo sabihin yan. Mabait siya sa akin. Na-brainwash ka na yata sa kanya? Well, isang tao lang ang mapipili namin ni Jingshi. Best friend? Sinang pipilian mo? Isipin mo, huwag kang ganyan. Shan Yue, huwag makipagkaibigan sa mga tanga. Simula ngayon, sirain na natin ang ating pagkakaibigan. Pumunta ka, mag-isang baka at kabayo para kay Jingshi. Pero doon nasira ang pagkakaibigan namin ni Sasa noon. Tutulungan niya pa ba ako?